Okay, habang hinihintay po natin yung iba, ay tayo po ay magkamustahan po muna. Kamusta po kayo? May mga praise report or praise item po ba kayong gustong i-share or pagbigay papuri sa ating Panginoon sa gabing ito bago po tayo magsimula? Ako po ay ang praise report ko is ayun, naka-survive kami ng first week. First week ba? Second week? Second week na yata eh. Naka-survive kami ng second week. Maraming requirements pala aking Greek subject. So medyo overwhelmed kasi may mga exam, quizzes, magsasalta kami in a report sa Greek. And maraming kailangan aralin, basahin, intindihin, alalahanin, i-memorize. Medyo nakaka-overwhelm. Hebrew 1, okay ako. So naman ako sa Hebrew 1 ko. And ngayon sa Greek is medyo problema lang ako kung paano ko anuhin. But I praise God, 2 weeks na advance ako sa isang subject ko ng 1 week na lang advance ko kasi hindi ko na nagawa kasi busy sa office, sa pag-audit, sa fieldwork. But I praise God na binibigyan niya pa rin ako ng patuloy na alalay at gabay sa pag-araw-araw. I'm juggling four balls. Nag-aaral, nagtatrabaho sa ministry, nagpaplano, tapos sa family, hatid sundo, tulong sa turo, etc. With the help of my wife, of course, na tumutulong sa para sa family and sa office. Alam niyo namang wala sila mami. So ako nag-take over sa office, nag-lead ng office. Although meron kaming partner na naiwan, ako pa rin yung nag-aano sa opisina. So lahat ng problema, lahat ng solusyon dumadaan sa akin. Lahat ng checking sa akin dumadaan. With the help of the partner, one of the partners, syempre. And ayun, medyo nakaka-stress. Ako na i-stress but praise the Lord for His goodness and the guidance. Sabi ko nga, ang biro ko kila mami, after nyo bumalik, ako naman ang magbabakasyon. Bahala kayo dyan. So, praise God for that. Isa rin sa pinapasalamat ko ay syempre yung protection ng ating Panginoon sa pang-araw-araw na ibinibigay sa amin. Ngayong nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil ay nakuha na namin yung mga TOR namin, and si Faye ay nakuha na yung TOR for CPA board exam. So pinayagan na siya ni Dean to take the CPA board exam, and yun na, PRC na lang ang kulang and the actual board exam. Final pre-board and the actual board exam na lang po. So please continue to pray for my wife na maging CPA na siya by this time. And syempre nagpapasalamat din ako, ngayon ko lang naalala, nagpapasalamat din ako sa kapurian at kabutihan ng ating Panginoon sa ating isa sa mga youth natin na si Rica Villamayor na nag-top 7 sa kanyang board exam. Syempre, talaga patuloy natin pinagpipray, ginagabayan, inaalalayan yung bata natin. Sayang wala sila kasi nasa Baguio sila. At yun, sunod naman siyempre si Ronald. Ewan ko kung nasan siya. Galing siyang ngayon, Revcon, sa revival ng GenCon sa Taytay First Church. So ewan ko kung ano nangyari, wala pa siya, baka hindi pa nakakauwi. So hopefully may natutunan siya doon sa Revcon sa revival na yun, and na-feel siya lalo ng Holy Spirit. Nagpapasalamat din ako dahil sa kanyang successful na proposal last Sunday sa New Hope kasama ng ating mga kabataan. Nag-propose siya kay Eloise. So yun, nagpapasalamat ako doon. And syempre sa mga blessing na ibinibigay sa atin sa pang-araw-araw. So yun po ang aking pasasalamat sa gabing ito. Kayo po ba may praise report po kayo or praise item sa gabing ito? Ako, Yes po. Pastor Mickey, Yes po. naniniwala ako na pagka may gusto mong lumapit lalo sa Diyos, lalo mag-work double time yung kalaban. Isa yun sa mga siguro ways of knowing na the more you draw yourself closer to God,
the more na may pumapasok na mga parang balakid. No? So, actually, I'm going through some challenges right now. Pero I praise God naman kasi nga, dapat alamin natin yung kalaban rin natin, di ba? Mm. Meron siya mga pamamaraan para matward yung plano ng Diyos sa atin. So, siguro mamaya sa prayers, magre-request na ako ng continue to pray for us, no? Sa ating dalawa. Kasi, actually, nasa gera rin tayo kaya yung kalaban gagawa ng paraan niya para magulo tayo. Ganun, no? So, sa akin, I rely only on God's strength, faith in Him, at saka focus lang kay Jesus. No? Mahirap kasi yung may mga problema, nababalik tayo sa problema. Yung problema, tignan natin, yung sa perspective ng Diyos, na mayroon ring nagagawa niya ng paraan para ma-turn yan into that will help us eventually. So, sa akin ngayon, bukod doon sa I'm enjoying yung seminary life dahil nakaka-bless talaga. Para bang yung isipan mo na sa challenge, tapos nakikilala mo lalo ang Diyos. At saka ang laking tulong yung na meron pa bang ilang minutes? Siguro 2 minutes man lang po Hindi, yan. sa akin lang kasi, hello, Pastor, Kahit hello? mga 2 minutes pa po. Sige, yun lang sabihin ko. It so happened, yung isang klase kay Pastor Davis, siyempre, kailangan tayo sa mga discussion. But there was a point na at the end of the class, he asked me to pray for the class, no? Tapos, right after nung class, sabi niya sa akin, kung pwede raw ako mag-remain, we will have some talk. Siyempre, surprise ako, no? Alam mo, 27 kami doon sa klase. And yet, at the end of the class, nagkaroon kami ng, tinanong niya buhay ko. So, pinigay ko naman, no? In a way, yung bang nakita, anyway, parang na-introduce kung sino ba talaga ako, ano ba nangyari sa buhay, at bakit ako nasa seminary. Pero in the end, after kwento ko yung buhay ko, he prayed for me, no? At saka yun, I think it was a great blessing kasi nga, I never expected na out of the 27 people inside that room or online, he will talk to me one-on-one kind. Sa akin blessing. So I would like to share that with you. No? Yeah, minsan bihira niyang gawin po 'yun. Bihira niya gawin 'yun sa estudyante. So it means that there's either something siyang napansin or may something siyang na-feel. Mabait si Dr. Davis. One of my best, hindi naman best friend, pero one of my closest professor when nung ako estudyante pa doon. Ngayon, hanggang ngayon, lalo na yung asawa niya, si Ma'am Becky. Kaya magandang experience and exposure po yan. Yeah, actually, sinare ko yan kanina kay Pastor John Ray. Nag-usap kami. Kasi para sa akin, napaka-significant nung pag-uusap natin yun. That's good. And I'm sharing it with the church. Alright, good po yun, good. That's a good experience and more to come. Marami pa pong mga professor na Yeah. But yung sinasabi ko rin ng Pastor Mickey, 3 or 4 na bagay na sunod-sunod na challenges biglang pumasok. Kaya sabi ko nga, the enemy is working double time para guluhin ang isip ko. But I will remain focused on Jesus. Yan sinasabi ko. Yes po, talagang ganun. I know that experience all too well. But pag-pray po natin yan, again, we're not fighting alone. We're not fighting it alone. There's our family. Siyempre, nandyan ang church natin. And siyempre, nandyan si God that will give us the strength to overcome. Alam naman po natin na hindi naman niya tatanggalin yung balakid kundi bibigyan niya tayo ng opportunity na lumakas,
to endure, to be strengthened, so that we may overcome it by the Holy Spirit. So, Yeah. tsagain lang natin sa ngayon, and I think God will give us more blessing or more opportunities to be a blessing din sa ibang tao. So, maraming salamat Kuya Yes. Jun for that sharing and wonderful experience. Pwede mo Yeah. ng reflection yan. Isang Well, reflection na yan. yung nga, one time, isi-share ko sa inyo yung mga ginawa ko ng writing. Yung isa, sinare ko na sa general chat natin. More to come. Hopefully, I could share it. Alright po. Okay. Maraming salamat po Kuya Jun. Meron pa po Sige. bang ibang gusto mag-share bago tayo mag-pray? Okay, so kung wala na po, tayo po ay manalangin sa gabing ito. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, thank you for this wonderful day that you have given to us. Thank you for this wonderful experience that you are giving unto us. Maraming salamat, Lord. Although it's not all fun and games, it's not all joy. Sometimes there's sacrifices, there's crying, there's pain. But we are so thankful and grateful that despite all of these things, nanatili kayong tapat, totoo, nandiyan kayo, hindi nyo kami iniwan at pinapabayaan. Lord my God, gabayan nyo po kami ngayong gabi as we gather here in your presence to worship you in spirit and in truth, and that we may be a blessing to others, and we may be blessed so that we may be a blessing to others. Lord, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, at pinupuri ka namin at pinapasalamatan. We give you all the glory, honor, praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So magandang gabi po sa inyo. Welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene. This Friday night prayer meeting, August 23, 2024. And I think, if I'm not mistaken, this is our second to the last Friday for this month. Kasi 5 weeks tayo this month eh. So, tayo po ngayon ay dadako sa ating pinag-uusapan nung isang araw pa. So, if I will share you my screen po. So, ang topic po natin sa gabing ito is about the church. So, sa 16 Articles of Faith po, tayo po ipapasok ngayon sa Article 11. So, Article 10 is yung entire sanctification. Again, yung pinag-usapan po natin yon is just a tip of the iceberg. And I want you, ikaw yung mismo yung mag-isip, mag-research, magbasa, kung ano ba yung ibig sabihin nun, and hopefully, we can have that discussion, friendly discussion, hindi debate, friendly discussion about what you learn, what's your insight at yun sa topic natin. Again, that's mababaw pa lang po yun in the layman's term para po padaliin po natin, because one of my advocate as a pastor is to make theological thing more conducive and more understandable, which is ang hirap. I tried teaching the youth Hebrew noon, pero talagang ang hirap. Kailangan ma-master mo muna siya ng todong-todo so that you may but again, my advocate is to make things mga theological na mahirap intindihan to be more easy and easily accessible, easily to understand, so that it may be easily to explain and to share. So ngayon papasok po tayo sa chapter 11. Again, no man is an island. There's no I in team. And hindi po natin kailangan lumaban mag-isa. Nandiyan po ang ating Panginoon, kasama ng Diyos Anak, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Aganda nandun din po ang ating pamilya, mga anak, asawa, kapamilya natin, at nandiyan din po ang ating simbahan. Yan po tayo papasok ngayon sa ating topic sa gabing ito, which is the Article 11, which is the family or the church. So, bigyan po natin to ng konting panoodin po natin muna itong saglit, and tingnan po natin anong matututunan natin sa gabing ito. Article 11 discusses our beliefs about the church, the community of people that declare Jesus as Lord. It includes people in local groups, as well as all people in the world that declare Jesus as Lord. The church organizes itself differently depending on culture. And because of this, it changes over time and is different in different places. However, what God calls the church to do remains the same. God calls those who are spiritually alive to do things together, including honoring God by preaching His Word, doing special ceremonies called sacraments, helping meet the needs of others, which is called ministry, in His name, obeying Jesus as Lord, living in a way that honors God, and holding each other accountable to these things. The church's mission on earth is to be part of Jesus' work to help people.
It accomplishes this mission by making disciples through evangelism, education, showing compassion, working for justice, and being living proof of the kingdom of God. The church also puts people into certain positions to support the work that God has asked that person to do. Think of positions like pastor, missionary, or superintendent. Article 12 states what we Okay, hanggang Article 11 lang po tayo. Wait lang po So, pasok tayo dito sa... Yan. to these things. Okay, pasok po muna tayo dyan. So, Article 11 is the church. Tandaan po natin, ang church is not the building, it's not the four walls, it's not the lot, it's not the sa grandeur ng facade ng isang lugar, kundi it is the people. The people makes the church. Kaya nga po meron tayong tinatawag house church, may tinatawag tayo under the mango tree church, or may tinatawag tayo the mountain church, which is pupunta yung mga missionaries sa mountain to preach the gospel. It is where the people gathered as a community to worship and to preach the word of the Lord. That is the church. And that kaya po ang church hindi po nag-i-stagnant sa isang lugar. Kaya kung makikita niyo yung mga church na active, yung mga buhay, yung mga miyembro ng simbahan ito ay hindi napipirme sa sariling simbahan nila, lumalaga na po, nag-expand papunta sa community. Because the church is not the building, it is the people. So sa Article 11 po nito, it is sabi nga the church is the community of people that worship the Lord our God. Now, sa baba po noon, makikita po natin na nakalagay doon is i-mute ko muna para hindi biglang tumunog. Organize itself differently based on culture, change over time, and different places. Yes, tama po yun. Kasi iba-iba po yung church. Yung iba mayaman na church, yung iba mahirap na church, yung iba may tumutulong na Koreanong church, yung iba may tumutulong na Amerikanong mga tao, at yung iba self-propagating. Yung iba naman po, may magaling na pastor, may saktong pastor lang, may mga boring na pastor, sinasabi natin. But tandaan po natin, it is not the pastor. It is the word of the Lord. Kung focus ka sa salita ng Diyos, hindi mo makikita yung flaws ng ibang tao, especially your pastor, because you will respect busy kang intindihin at namnamin yung word ng Panginoon kaysa makita mo yung mga pagkakamali ng ibang tao, not just the pastor. So iba-iba pong tradition, iba-ibang gawain, iba-iba depende sa lugar na yun. But one thing is remain the same. It is a group of people worshiping the Lord Jesus Christ in spirit and in truth. Now, what God calls the church to do together. Ngayon, may sinasabi na tayo, may mga tao kasi, I don't need the church. Hindi ko kailangan pumunta sa church. Iba po yung, alam naman po natin, naka-experience naman po tayo siguro na nagzo-zoom meeting, nakakaumay, nakakapagod, nakaka-boring. Hindi mo kilala yung mga taong kasama mo kasi online lang kayo nakikita, hindi kayo nagkakaroon ng talagang physical bonding. So, hindi nagpo-form ng intimate relationship. When I say intimate relationship, nagkakaroon talaga ng deep-rooted na relationship sa bawat isa. Kasi online, nakaka-boring, nakakatamad, nakakaumay. Iba rin yung, naalala nyo po, nung pandemic, nung buong pandemic time, nung buong lockdown, pandemic time, ako yung nag-preach online. Wala akong kasama, ako lang mag-isa dito, ako lang yung gumawa ng as in nakakapagod, nakakaumay. Hindi ko alam kung may taong nakikinig, hindi ko alam kung may taong nakakaintindi sa akin, hindi ko alam kung may mga tao pa bang nandyan, baka biglang kumakain, natulog, nagpumasok na, tapos natulog na, pumasok lang, kumakain, o may ibang ginagawa, etc. Hindi ko alam, nakakapagod, nakakaumay, nakaka-stress, umano yung anxiety ko, yung depression ko, hindi ko alam kung okay lang ba ako, tinatamad ba sila, bakit wala sila, ba't di sila nagko-comment, ba't hindi sila nag-ano. So, nakaumay But iba yung community na talagang nagkikitaan together, katulad ng prayer meeting. Actually, prayer meeting po talaga natin is face-to-face po dapat. But because may mga nag-suggest na kung pwede online para maka-join, yun yung ginawa natin. Unfortunately, yung mga taong nagsabi na i-online para maka-join, yun yung wala. So isa sa mga parang masakit yun, di ba? So, but prayer meeting should be face to face sa church na dapat natin. But to accommodate the people na hindi makapunta, malayo ang lugar, may sakit, may ibang ginagawa na pwedeng makapag-zoom lang para maka-Google Meet para lang
makasama, makinig habang may ginagawang iba, nagluluto, naglalaba, naglilinis habang nakikinig. Kaya po tayo ngayon nandito sa Zoom. So we use the technology that we have or the things that we have to expand the kingdom more. But to be honest po talaga, mas gusto ko po na face to face. Pero yun nga, sabi ni engineer, mafo-frustrate ka. Kasi minsan pupunta ka sa church mo, may nakapark sa'yo, hindi ka makapark. Or pupunta ka sa church, wala namang pupunta. Nasubukan na po namin yan na prayer meeting, alam ng church, alam ng simbahan. Lagi naman natin inaano. Pero ang pumunta lang, isang tao. Or minsan kami lang mismong pamilya yung nandoon. So, pinagbigyan natin na i-online na lang para maka-join. Unfortunately, yung nag-suggest, yun yung wala. Anyway, moving on. Now, we are called to be together. Alam niyo po ba yung meron tayong tinatawag na intimate relationship with each other, which is that is the communion, eating with one another. The Last Supper, it is an intimate agenda. Talagang relationship-wise, talagang deeply rooted sila, interconnected talaga sila, solid sila. So yan yung dapat natin ginagawa as a community, as a family of the Lord, na kailangan natin maging solid tayo. Kasi pag hindi po tayo solid, may isang nanghihina, tapos hindi natin kinamustahan, hindi natin pinagpray, hindi natin tinulungan, magbe-break po yan and we will fall apart one at a time. Alam naman po natin that in teamwork, teamwork makes the dream work. In leadership, mga seminars natin, teamwork makes the dream work. Alam din natin sa mga leadership training na ang isang posporo madaling baliin. Pero pag isang box ng posporo yan, hindi mo mababali yan kasi mahirap na baliin. Kahit isa pong lapis, kaya natin baliin. Pero kung gawin mong 10 o 20 yan, ang hirap na po niyang baliin. In short, working together, pwede ka mag-break. Walang tumutulong sa'yo, walang nag-encourage, walang nag-uplift sa'yo, walang nag-help sa'yo, mabu-burnout ka. But when people are there helping you, like the church, syempre family, pero church ang topic natin. So focus tayo sa church. If the church is there helping you, you will grow. Now, syempre, hindi naman lahat ng church is capable of helping you financially. Hindi naman din lahat ng church is capable of helping you mentally. Spiritually, dapat. Ang church dapat spiritually filled and spiritually na capable of helping you. Sa financial, sa physical, siguro konti. Sa financial, medyo-medyo. Sa emotional, dapat nandyan ang church. Siyempre, pag sinabi ko church, di lang po yung pastor which is the members. Kaya nga po, a body, yung isang body po, dapat it works together. Katulad ng katawan natin, if yung mata natin hindi gumagana kasi ayaw, nahihiya, natamad, or galit, hindi magpa-function, mabubulag tayo. Tama? So we need each other to help, to move. Well, now, one of the problem in the church is hindi lahat nagmo-move. Iba, tiyatamad, iba, wala akong talent, wala akong time, hindi ko po alam gagawin ko. Maraming excuses. Alam naman natin, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Hindi ako marunong, hindi ako marunong, hindi ako magaling, sila na lang, ba't ako, diba mga ganon. Hindi po ganon ang church because the church should be helping one another. Nagtutulungan po dapat ang simbahan, lalo na yung mga taong nasa loob ng simbahan. One of the problem again is kung sino pa yung nasa church, sino pa yung pumupunta sa simbahan, usually sila yung mga judgmental. Now, the church is not the museum of saints. It's not a museum of the saints. It is a hospital for the sinners. Lahat po tayo makasalanan. So we don't need to be a judge because God will be the judge. Hindi natin pwedeng sabihin, bakit? Ay, grabe naman yung bakit naman. Pwede natin sa pagsabihan, pwede natin i-rebuke, i-correct out of love. Hindi dahil na inis ka o hindi tugma sa kagustuhan mo. Maliit lang po yung it is a thin line sa pagiging self-righteous and egocentric. Tawag dito, may tawag tayo doon na narcissist, Christian narcissist, sa talagang ka talaga sa tao na yon, concern ka sa taong yon. So again, balik tayo dito. So the church, ang gusto ng Panginoon sa simbahan is napipreach yung word of the Lord sa simbahan yon.
Now, hindi lahat ng message is okay as a pastor. Hindi lahat ng message okay. For example, papasok tayo sa prosperity gospel. Siyempre, masarap yung message ng prosperity gospel, but it is not right. It is not godly. Kasi ang Panginoon hindi magbibigay ng prosperity yan kung wala ka munang sacrifice. So, ang kinakalimutan ng prosperity gospel na kailangan mo munang gawin to, kailangan mo munang mag-sacrifice ng ganito, kailangan mo munang let go ito, bago makuha yung mga prosperity na yon. Yan ang problema sa prosperity gospel. Pero dapat tayo, in the message, dapat napipreach natin yung tama, godly, dapat biblically correct ang pinipreach natin. Dapat it is theologically correct, lalo na sa ating denominasyon, kung anong denominasyon ka. And dapat ito ay Christ-centered. At dapat tinatamaan yung tao. Pag hindi kasi tinatamaan yung tao, walang kwenta yung mensahe na yun. Dapat tinatamaan tayo. And FYI, as a pastor, as a preacher, usually, yung tinatamaan ng message dapat ikaw mismo. Kasi kung hindi ka tinamaan ng mensahe mo, ibig sabihin nun, manhid ka na doon. Or nagmamaang-maangan ka o akala mo wala ka ng problema doon. So, yan yung mga tinay. But in the church, the word of the Lord, not the word of the pastor, but the word of the Lord should be preached. Sabi nga sa isang klasiko, we are not here to mold our members to be like us. We are here to mold them as Christ. So, to be Christ-like nga eh. Sunod is to do special ceremonies like the sacraments, the Last Supper, or the Holy Communion. Unfortunately, sa simbahan natin, usually weekly, monthly yan. Ginagawa natin monthly yan, but naging yearly na lang. So, I was proposing na kahit sana quarterly or ibalik natin monthly. Pero, ewan ko ano nangyari. Because that is one of the ano natin yan eh. But in the manual naman ng Church of the Nazarene, you can do it yearly, semi-annually, quarterly, monthly, weekly. Pwede nga weekly, like the Catholic, diba? Daily yan. So, pwede naman, pero nasa sa atin na lang yan. So, sa atin kasi ginawa nilang yearly, pero I'm proposing na gawin natin monthly ulit. Kahit at least, diba? Or, wag na kahit di weekly, at least kahit monthly. So, importante yan eh. Because, again, the Last Supper or the Holy Sacraments represent our intentional and, tawag dito, yung malalim na pagsasama-sama. Actually, ginagawa rin pa rin natin yan every Sunday. Yung eating natin, yung lunch fellowship natin, isa rin po yun. Siyempre, yung communion kasi iba rin eh. But yung lunch natin every Sunday, yan din po yung isa sa mga sacraments natin, yung lunch natin na yun. Hindi lang masyado na emphasis. Sunod is, help meet needs of others sa ministry natin. Siyempre, kailangan mo natin tulungan yung church natin within para makapunta tayo sa outside. Ulitin natin, ha? Kailangan mo na natin tulungan or ano natin yung loob natin bago tayo lumabas. Ang tawag doon, upward, inward, outward. Next is to obey Jesus. Kung ang simbahan di nag-o-obey sa salita ng Diyos, ang pastor di nag-o-obey sa salita ng Diyos, ay medyo mag-isip-isip ka na kung nasang simbahan ka. Diba? So, the church must obey Jesus. Kasi kung hindi si Jesus ang nasa sentro ng simbahan iyon, ay may problema yung simbahan na yun. Kung hindi si Jesus ang sentro ng buhay ng pastor, may problema sa buhay ng pastor. Kung ang tao, members, leaders ay hindi nag-o-obey sa Panginoon at hindi sentro ang Panginoon, may problema sa members na yon. So, kailangan nagtutulungan tayo. Ang tawag dito is as iron sharpens other iron. So, we need to help each other. We have to encourage one another. We have to motivate each other. We have to correct and rebuke each other out of love. It is always out of love. Okay? So, because alam naman natin that partial obedience is disobedience. We have to obey Jesus sa mga sinabi niya. It is hard. Yes. Wala namang madali. Madali magkasala. Diba? Mas madali magkasala eh. Diba? Ang bilis gumawa ng pagkakasala.
Pero ang hirap-hirap gawin yung pa because meron ngang sacrifices. Next is, live in a way that honors God. Your body is the temple of God. It is a gift from God. So what do you, your life is a gift from God, and what you do to your life is your gift to God. Importante na we have to live in a way that is holy. Because tandaan po natin, in a Church of the Nazarene, we should be holy because holiness movement po ang Church of the Nazarene. So, paano ba tayo magiging holy? So, yan yung mga assignment nyo na kailangan nyo alamin. Paano ba tayo magiging banal? So, isa yun. So, we have to live in a way to honor God because we are the representative of Jesus. We are the ambassadors of Christ. So, what we do to our life, what we do, what we act, what we think, what we say, reflects in our relationship to the Lord Jesus Christ. Next is, hold each other accountable to these things. Ang tawag po natin dito is accountability partner. We have to be accountable with each other. Yan siguro yung mga pagkukulang ng ating simbahan. Wala po tayong ganyan. Inaamin ko. Meron ako sa ibang tao. Kay Rica, kay Ronald, si Paolo kasi madalas di nagre-reply, so hindi ko na even yung wala na sa atin, si Angelica, sila Ryan na ko pa, yung iba, sila Ate Mila Villamayora, si Kuya Ricky, madalas busy kaya hindi nagre-reply or pa magre-reply, sobrang tagal. So, meron akong inaano dyan na accountability partner, lalo na yung tatlo, na si Ronald, si Rica, sino yung isa? Si Aliza actually, pero hindi na rin nagre-reply. So, parang out of those people, dalawa lang talaga yung nagiging active na accountability partner ko para maano lang sila, ma-mold. So, kung makita nyo na parang inaasar-asar ko si Ronald, pagpasensya nyo na yun. Pinapaalala ko lang sa kanya kung yung kailangan niyang maalala. So, because the accountability partner kami. So, actually, yung mga minentor ko, si Paulo, si Rica, si Ronald, si Aliza, si Angelica, si Nash, si mga iba wala na eh. Pero, sino pa ba yun? Si Joy, and basta siyam sila eh. Nakalimutan ko na yung pangalan ng isa, nakalimutan ko sino. Anyway, so, yun. So, may accountability partner kami. Unfortunately, dalawa na nga lang natira. So, we have to be accountable eh. Paalala natin. Again, it is out of love. Kung magko-correct ka, magre-review ka ng isang tao, lalo na sa simbahan natin, you have to, syempre may mga ethics yan. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, oh, ikaw, ba't ganyan ka? Hindi, ikaw sabi, bro, sis, nakita ko kasi ganito ginawa mo. Alam mo ba, mali yun. Syempre, kunin mo muna, wag mo siyang ipahiya. Kunin, bro, pwede kita kausapin, tayong dalawa lang. Wag mo i-post, wag mong anuin. Kasi, iba dating nun, diba? Pag parang pinahiya mo siya, so lalo magiging yung tao na yun. So, dapat, may ethics tayo. Hindi pwedeng bara-bara tayo. May ethics tayo tinatawag na if we have to be accountable. So, as a pastor, kami dalawa ni Pastor John Ray, may accountability kami sa inyo. Siyempre, lalo na sa spiritual life nyo. But, again, hindi naman kami magician or manghuhula na maano namin kaagad yung mga kasalanan nyo o yung mga ginagawa nyo. And same goes sa amin. Kung nakikita nyo na na-drift na kami in our faith in the Lord, you are accountable na sa amin sabihin. Siyempre, again, may ethics tayo. Hindi pwedeng ipopost mo yung pastor namin, ganyan-ganyan. Or, di ba may ethics? Kausapin mo kami. Pastor, parang nakita ko kanina yung message nyo, parang parang mali. Parang hindi tama yung message nyo. Parang ang layo-layo ng sinasabi nyo doon sa topic. Pwede nyo sabihin, pero syempre, huwag mong sasabihin within the sermon. Kausapin, pwede ba tayo kausapin? Pwede ba tayo mag-coffee? Ganyan, diba? That's ethics. So, di porket pastor kami is perfect na kami. Diba? Nagkakamali din kami and we need people. Katulad kami ni Rica. Pag nakita sa akin si Ricang mali, mini-message niya ako, PM. At pag may nakita akong mali sa kanya, or may karoon siya kailangan malaman o kailangan akong sabihin para sa kanya, sasabihin ko sa kanya. Even Paulo, even Nash, even si Angelica, si Aliza, si Ronald, si Angelo. Yung iba, kasi yung iba, diba, di ko, paano ko bang sabihin yun? Parang, anyway,
Usually sa youth ako, sa mga youth ako, mga active na ganyan. Si pastor kasi ang nakatoka sa mga adults. So, yun ang usapan namin. Pero, ewan ko kung ano usapan nyo, nag-usap kayo. Pero usually sa youth ako, sa youth and sa mga ibang members ako nag-aano. Anyway, so again, because the church is a family natin yun eh. Yes, we are not blood related, but we are family in the Lord. So, kung ano natin, ah, spiritual father nyo kami, syempre pinaka-tatay natin sa simbahan, yung senior pastor natin, which is si Pastor John Ray. Ako yung sumusunod. And our leaders and etc. na. So, yun. So, pasok ngayon tayo sa second slide natin. Sabi dito, the church mission also remain the same. Di naman nagbabago yung mission ng church eh. It is to be part of the Jesus work, to the kingdom building, to bridge the gap in sharing the word of the Lord. Sabi nun, it is making disciples. Education. When I say education, that is Sunday school, prayer meeting, Bible study. Showing, making disciples, ito yung mga mentoring, and discipleship training seminars. Katulad nito, bukas, merong discipleship seminar sa Antipolo First Church, 9 o'clock to 5 p.m. Hindi ko lang alam kung makakapunta ako kasi try ko humabol kasi first ever natin na sarili nating materials yung gagamitin natin. Siyempre, as your NDI president, meron akong responsibility rin doon as well as your associate pastor. May responsibility ako. So, I need to join them para malaman ko at maggamit din natin sa ating simbahan. Showing compassion. Yan. So, yes, that is part of Sunday school din po. Is education and making disciples. Actually, lahat naman yan eh. Making disciples and education, lahat naman po Bible study, Sunday school, prayer meeting, Sunday worship service, youth fellowship, yan, kasama po yan. Sunod po yung showing compassion. Siyempre, as a church, maalala ko, with the leadership of Engineer Jun, we show compassion. Pumunta tayo sa Montalban to help yung mga nasalanta ng bagyo noon. Ganun din sa birthday ni Mami. Pumunta tayo sa Shechem to help those people na victim of rape and sexual exploitation. So, tumulong tayo sa kanila. Hindi lang rin yun, sa kami, in our family, nagpapaaral kami. May scholarship kami na 2 bata. So, and many more. Hindi naman kailangan na sabihin yung iba. So, yes, visitation po is the Board of Steward po yan. Actually, nakatoka na po yan. Meron po tayong schedule ni Mami. May schedule po si Mami. Pero yung pupunta na sa church eh. Katulad ni Nanay Teresita. On the Sunday, dapat yung pupuntahan na siya. Pero dumating siya sa church, hindi natuloy. Si Ate Junalyn dapat pupuntahan din namin. Hindi naman nagsasabi kung nasaan siya. Tapos pumasok naman siya sa church. So, hindi na rin At visitation po, if kailangan po natin is binisitahan po natin si Leng nung siya ay nagkaroon ng problema. Pinuntahan natin siya sa hospital. At pinag-pray siya at medyo may bigay tayo ng konting tulong. Nung namatayan po, sino ba yung basta marami po tayong visitation actually. Tuloy-tuloy pa naman po yan, di naman nawawala. And most of the time, yung pupuntahan na po natin ay nung Sunday naman yun, nandun na. So, on that day kasi parang, yun nga, within the day, yun lang po siguro para mas mabilis yung action. Siguro yun yung kailangan natin improvement. Kung may mga kapatiran tayo wala nung Sunday na yun, within that Sunday dapat siguro puntahan natin. So, we will take this to account, itong yung visitation. Pero may visitation po tayo. Me personally po, nagbi-visit pag kailangan. At pag nagtatanong po kami, sumasagot, ay napupunta naman po natin. Especially po with the help of our Board of Steward, pinupuntahan po natin. But kung hindi magre-reply, kung hindi natin Junalyn, hindi nag-reply, dito rin namin napuntahan. Pero I praise God na okay na yung mama niya. So, pag-pray po natin na patuloy yung pagbagaling. Siyempre, yung kapatid ni Kuya Jun, pinag-pray pa rin po natin yan. And many more. Siyempre, katulad si Rika, nung nagkasakit at nung board exam, bago mag-board, pinuntan din po natin sila.
Kasi alam natin, aware tayo na may pangangailangan sila. Pag di kasi natin alam, again, di kami manghuhula, your leaders, your pastors is di po manghuhula. So, pag di namin alam, di namin alam. So, you have to be honest din sa amin para po malaman din namin. And ano to, we need to work hand in hand, helping each other as a church. Again, hindi po to pupunta tayo ng Sunday na Sunday lang. Ano to, family po ito na Sunday lang tayo lagi nakakapagkita. Friday and Saturday and Sunday. Yun lang tayo, weekends lang tayo nagkikita. Kasi minsan po yung mga youth, nagkikita kami ng Saturday. Minsan wala na lang post-post. Pero may mga ganun kaming eksena. Sunod po, working for justice. Siyempre hindi tayo pwedeng may mga sad to say po, chismis na rin, pero sad to say, may mga pastors tayo na medyo nagkaroon ng pagkukulang dito sa working for justice. So medyo alanganin. So na-DA naman sila, disciplinary action naman sila, and hopefully nagkaroon tayo ng ano. Sunod is being living proof of the kingdom. So again, we are an ambassadors of Christ. So kailangan natin panindigan yung ating faith at yung pinaniniwalaan at pinagsisilbihan ng ating Panginoong Yesus. Next naman po is, nasaan ba ito? Last slide po ito. So, mali, sumobra. Yan, yan. Ayan. So, puts people into works or position, or ano ba ibig sabihin ng puts people work? Kaya nga po meron tayong ministry opportunities. Malaki pong impact na gumagalaw ang lahat sa simbahan. That's why I give the opportunity to people to be part of the ministry opportunities. Open po ang ministry ng simbahan. Katulad ni Engineer, because he has the passion. Actually, Engineer, meron na tayong Sunday school. Magkaiwalay ang youth sa adults. Pero ang na-stop 'yon, naiba 'yon, nagkaroon ng isang Sunday school na lang kasi nga konti lang yung adults, so maraming youth, may 3-4 na youth, 5 youth, ang adults 2-3 or within family plus 2-3. So ang ginawa namin ay pinagsama na lang namin yung Sunday school. So nagkaroon kami ng Sunday school. Pero 2 Sunday school lang natigil ulit. I don't know the reason kay Pastor John Ray but natigil. Tapos nagkaroon ulit. Kaso problema, walang pumupunta. Asin kami lang nandoon. So walang pumunta, tinigil na namin. Tinigil ng simbahan mag Sunday school kasi nga hindi kaya pumunta. But because of the passion, the willingness and the eagerness ni Kuya Jun, binalik po natin yung Sunday school. So we give opportunities. Lalo na ngayon, nandiyan si Kuya Jun, may passion, may heart, may talagang burning desire siya to teach, to lead in this aspect. We give the opportunity and we put parang gano'n nga, we put people into work or position. At ang bilis naman, di pa ako tapos. So 15 minutes daw. So bilisan ko na para may prayer time pa tayo. So yun, si Ronald, binigyan natin siya ng opportunity to in a position sa NYI, and ano siya, Zone 5 Vice President na siya, involved siya sa district, involved siya sa Zone 5. Siguro ang regret ko lang, masyado siyang involved sa labas kaysa sa loob, kaya yun lang isa sa mga regrets ko. Nakakalimutan niya na dapat mas importante yung loob niya, sa loob niya, sa simbahan niya mismo bago siya lumabas. So nakausap naman namin kasi ng accountability. So nakausap naman namin. So ganoon naman din po, kaya tayo may ministry opportunities to give people the opportunity to be part of the kingdom building. Hindi lang po dapat puro kami, puro si Pastor, puro sila Kuya Jun. Katulad, sa Sunday School po natin, hindi lang po puro si Kuya Jun na mag-i-speak. May time po na si Pastor John Ria mag-i-speak. May time na ako mag-i-speak. So iba-iba. So sa sermon naman ay palitan kami ni Pastor John Ray. So madalas nga lang siya ngayon kasi nga naubos ko na yata daw yung noong pandemic, kasi almost 2 years akong nagpi-preach online nung panahon na yun. So siya naman ngayon, 'di ba? Parang pa-pitch in na lang tayo. So to make the story short, the church is the people and we need to help each other as a family of the Lord.
We believe in the church, the community that confesses Jesus Christ as Lord, God, the covenant of people of God made anew in Christ, the body of Christ called together by the Holy Spirit through the Word. God calls the church to express its life in the unity and fellowship of the Spirit, in worship through the preaching of the Word, observance of the sacrament and the ministry in His name, obedience to Christ, holy living, and mutual accountability. The mission of the church is the word to share, is the redemptive and reconciling ministry of Christ in the power of the Spirit. The church fulfills its mission by making disciples through evangelism, education, showing compassion, working for justice, and bearing witness to the kingdom of God. The church is a historical reality that organizes itself in cultural condition form, exists both as local congregation and as universal body. Naalala niyo po yung libro ni Pastor Dr. Jason Halig, We Are Catholic, means that we are universal, the church is universal. Nalaman natin sa librong yon. And set apart, a person called of God for specific ministry. God calls the church to live under His rule in the anticipation of the consummation of the coming of the Lord Jesus Christ. So, bottom line, bago po tayo magtapos at tayo dumako sa ating prayer request at sa ating panalangin, the church is not the building, it is the people. And because it is the people, we have the responsibility to be accountable with each other. Meaning, we have to love, respect, help, correct, and rebuke if needed out of love one another. Hindi porket pastor kami or senior pastor si Pastor John Ray ay palagi kaming tama. If may mali kami, you can set that aside. Pas, pwede ba tang kausapin? May gusto lang ako share or may gusto lang ako sabihin. Siyempre may ethics tayo. And because of that, we help grow. We have to help each other grow. We have to encourage, we have to motivate, we have to pray for each other, and if needed, to correct and rebuke each other out of love, so that we may align our will to the will of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Importante po na tayo ay may accountability with each other because we are a family. Kung ang pamilya mo ba may problema, hahayaan mo lang. Siyempre magtutulungan tayo. Pero as long as kaya ng bawat isa. Hindi naman required or mandatory na tulungan ka. Pero because of our desire to help, makakatulong kami kahit papano. Siyempre, hindi siya lahat financial. Minsan emotional, mental, spiritual, relationship wise, presence nandoon, it helps. We have to help each other grow. Hindi natin kailangan na ihilahin pababa lahat. We have to let other people lift them up so we can grow as a church, as a community, as a family. Because no man is an island and there's no I in team. We have to help each other because teamwork makes the dream work. And we have one goal. Kung makita nyo po yung post ng CCF, hindi dapat tayo nag-aagawan, hindi dapat tayo nagmamagalingan or nagpapagalingan because we have one goal. Iba-ibang nga denomination natin, iba-ibang belief natin. Pero kung ikaw ay naniniwala sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, sa Trinity na yon, and you serve Jesus Christ, we only one goal. It is to share the gospel throughout the nation, baptizing them by the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. So hindi natin kailangan magmagalingan, mag-agawan, etc. Kailangan natin magtulungan upang lumaganap ang salita ng Diyos. At dyan po, nagtatapos ang ating mensahe sa gabing ito. I hope and pray that you have been motivated, encouraged, and if needed, have been rebuked out of love so that we can align our will to the will of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Ako po si Pastor Michael Diva from Light of the Mountain Church of the Nazarene at magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay dadako sa panalangin. So kung may prayer request po kayo, please, Andre, wag yan. Wag yan. Kung kayo po may prayer request, ay pa-chat na lang po ako para po mapag-pray natin. And please, Harry, sa mga prayer request nyo, kasi may 9 minutes na lang po tayo. So please, pa-chat na lang po ako. Si Ate Junalyn, si Mama meron na. Ate Junalyn, Kuya Jun, Faye, ayun, Kuya Jun meron na. So Ate Junalyn and Faye, ano lang po ako para mapag-pray tayo. Tayo po mag-pray. Sorry, nabubulol ako.
Wait lang. Low battery. Ay. Wait. Okay, tayo po yung mag-pray. Wait lang po ah. Sige, tayo po yung manalangin. Habol na lang po yung mga prayer request ng bawat isa. At ako po, pabasa na lang po ng chat nila para mapag-pray po natin. Again, it is not just one day of prayer ha. Pag-pray po natin to throughout the week. Alright? So, prayer request ko po is syempre health ko, sa pag-aaral ko, sa ministry natin, and financial provision na rin. Syempre para kay Faye, para sa board exam niya this coming October. Okay, tayo po yung manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, maraming salamat po sa katakilan at kapurihan na ipinapakita niyo palagi sa amin. Maraming salamat sa katotohanan, sa pagmamahal na nai-experience namin palagi. Tunay at tapat ka noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat, Panginoong Hesus, sa kadakilaan mo. Lord Jesus, as we gather together in this place, yes, konti lang kami lang. But sabi mo, when two or more are gathered in your name, you are here. So thank you for their presence. Lord, help us na i-mold mo kami to be Christ-like. Yes, may sacrifices. Yes, masakit. But Lord, give us the strength, the opportunity to grow, and the opportunity to overcome these trials that we are facing. Sabi nyo nga, consider it pure joy, my brothers and sisters, if you face trials of many kind, because you know the testing of your faith develops perseverance, and perseverance must finish its work, so you may be complete and not lacking of anything. If any one of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously without finding fault. So Lord, help us overcome our trials that we are facing. Give us the opportunity to grow more deeper and deeper into you, into your loving mercy. Lord, sa gabing ito, may mga prayer request po kami. Ang prayer request po ni Mama at Papa are for good health of everyone, daily and financial provision, God's protection of everyone, board exam of Faye and Jeannie, Gian's job, and the Guzman family. Siyempre, pag-pray ko na rin po si Andre sa kanya, and Aubrey sa kanyang pag-aaral, si ako po sa aking pag-aaral, kaming dalawa ni Faye as a family, as a husband and wife. Tulungan niyo po kami at huwag niyo papabayaan, Panginoong Jesus. We also pray for the prayer request ni Kuya Jun. Pray for God's protection and strength to face challenges, financial, relational, tungkol sa brother ko, studies at APNTES, and also problema tungkol sa rehistro ng van. So, Lord, marami po siyang pinagdadaanan, marami po siyang it's a lot of in His plate. But Lord, I know that You will never leave us nor forsake us. I know, Panginoong Isus, i-bless niyo po siya, bigyan niyo niya strength, the courage to fight the good fight of faith, to finish the race, and to overcome these trials and obstacles na kanyang kinakarap sa panahong ito. Protect Kuya Jun as the head of the family, si Ate Jane sa kanyang asawa, at ganun din na kanyang mga anak, ganun din yung business niya sa Santa Elena, yung van, Panginoong Isus, yung pag-aaral niya, gabayan niyo po siya, and His leadership, especially sa pagtuturo sa Sunday School sa aming simbahan. Gabayan niyo po siya, Panginoon, huwag niyo siyang papabayaan. We also pray for Faye, for wisdom for Desi, Jeannie, and sa kanyang exam, board exam, on October. Strength para sa lahat. Focus and behave sa school studies ni Andre at ni Aubrey. Wisdom for Mickey sa studies. Lord, gabayan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng protection, guidance na gagaling sa inyo. We also pray for Ate Juneline's prayer request, lalo sa kanyang mother, Panginoong Isus, sa operation niya soon sa kanyang gallbladder niya. Thank you sa safety travel ng kapatid ko pa uwi ng Pinas. Salamat, after 5 years makakasama na namin kami magkakapatid. Thank you, Lord, sa mga blessing and trials sa pagpapalakas ng aming spiritual and physical life namin. God bless us always. Lord, i-bless niyo po si Ate Junilin, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang family, ang kanyang magulang, ang kanyang mga kapatid, lalo na si Ate Junilin, sa kanyang leadership, ganun din sa kanyang family, Panginoong Isus. Huwag niyo po siyang papabayaan, gabayan niyo po siya, and bless them financially, and lalo sa kanyang nanay, Lord, we pray for healing na nagagaling sa inyo, fast healing and full recovery. We pray for the blessing ng doktor na gagawa ng operation, sa mga nurse, yung gamot,
At ganun din, Lord, mga Lord Jesus Christ, sa kanilang pangangailangan pang-araw-araw. Lord, we also pray for our church, Light of the Mountain Church of the Nazarene, sa aming church, members, leaders, pastors, ministries, lalo na sa Sunday worship service on Sunday. Lord, medyo kulang kami kasi may mga taong wala na may mga pinuntahan. But Lord, we pray na despite na konti kami or kulang yung team, praise and worship and tech team, ay magagampanan pa rin namin ang aming mga tungkulin upang ikaw ay purihin ng buo, Panginoong Hesus. Lord, I'm asking to tap people's heart na makatulong, lalo na sa PowerPoint and other things na pangangailangan namin, lalo na po, Panginoon, sa fellowship na after, and ganun din po sa mga iba pang mga gawain. Lord, we ask and pray that you may bless us, protect us, and be with us, Lord Jesus. Because, Lord, without you, we are really nothing. We are powerless without you, Panginoong Hesus. So we need you, Panginoong Hesus. We need you, Panginoon. We need you. Lord, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin. Lalo na po ako sa aking pag-aaral. After 5 years, ako'y nakabalik. Lord, I'm conflicted talaga. I am out of my comfort zone once again. Hindi ko alam kung priority ko ba magpastor, priority ko ba maging CPA. Lord, hindi ko talaga alam. Hindi ko na rin alam, Lord, na napapabayaan ko na rin yung health ko dahil busy masyado sa office, busy sa school, na hindi na ako na kailangan kong kumain kasi sumasakit ang ulo ko, hindi na ako nakaka-gym. Lord, please guide me, protect me, and give me the wisdom that I need so that I may schedule my time properly, na makatrabaho ako, makaaral ako, maka-gym ako para sa pagda-diet ko. Ganun din, magkaroon pa rin ako ng time sa family ko, may time pa rin ako sa ministry, sa work, and sa pag-aaral ko, Panginoon Jesus. Lord, I am out of my comfort zone once again, and I need you, Lord. So guide me, Lord. Lord, i-bless niyo po lahat kami. Gabayan niyo po lahat kami. Protect us, Lord. Lalo sa mga unseen enemies, unseen event, and help us in a personal level. Be with us, Lord Jesus, and empower us, Lord, with your most holy and precious blood. Ibinibigay po namin lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan nyo. We give you all the glory, honor, praise. Maraming salamat, Panginoon Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you, Kuya John, Ate Junilyn, Mama pa, si Faye and si Taripe nakikinig. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tayo ngayong gabi. So thank you guys for joining us. God bless you po. See you this Sunday, 9:30 po kasi may Sunday school tayo. Huwag po kayong malilate. God bless you po at maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam po. Alright, bye pa.